si Sister Choice. Ako po yung naatasan ni Lord na magbigay po ng message for now. And ayun, really big opportunity and honor po talaga na magpagamit sa Panginoon. So, yun naman po talaga yung homework natin for us na makatulong po tayo for the furtherance of the kingdom of God at may bahagi po ang kanyang salita. And for today po, I was very blessed na ako po yung naatasan ni God na mag-deliver po ng kanyang words. And siguro po to start with, we have to let's pray. So let's pray, everyone. Heavenly God, the Father, Lord, we glorify your name, O God. We worship you, O Father God. We thank you, Lord God, for this moment, Lord God, that you have given unto us, Lord, for this anointing and appointed time, Panginoon, na kami po pinag-isama muli, Lord God, upang pagbulay-bulayan, Panginoon, ang mga banal mo pong salita. Lord, salamat po, Panginoon, sa revelation mo na iyo pong banal na salita, Lord God. Nawa, Panginoon, na magkaroon po, Panginoon, ng maayos na buto, O Father God, ng healthy seed, Lord God, na ma-implant po sa aming puso at sa aming pagkatao, Lord God. Lord, hindi man po ako karapat-dapat, Lord God, na Panginoon, mag-deliver po ng words mo as I am also a sinner, Father God, at by your grace, Lord God, I am also saved. And I'm so thankful, Panginoon, na saan mang kadiliman ako nagmula, Panginoon, ako po iniaawan mo at ang aking mga kapatid, Panginoon. Salamat, Lord God, na ikaw po, Lord God, ang naging dahilan na kami po yung magkaroon ng salvation, Lord God. We thank you, Father God, and we honor you, Lord God. Lord, sa mga oras na ito, dalahin ka po, Lord God, and triple anointing of Father God, wisdom that comes from you, Father God, na naway anong ilabas, Lord God, at ibo ka ng aking mga bibig, Lord God, tabak nawa na magmumula sa iyong mga bibig, Panginoon, na makita ng at marinig, Lord God, ng aking mga kapatid, Panginoon. Lord, itago mo po kasi yung likuran, Lord. Hindi ko po kaya, Lord God, mag-deliver, Panginoon, ng salita mo. Datapat, Panginoon, naniniwala ako, Lord God, that by your Spirit, Lord God, you will be the one who lead me, Father God. Hide me in the shadow of your wings, O Lord, na ikaw po yung makita lamang at tumayo, Lord God, sa harapan ng bawat isa, Lord God. For the glory of your name, Lord God, I am committing to you this hour, Father God. For the glory and furtherance of your kingdoms, Lord God, na mas lalo pa pong lumaganap ang iyong pong salita. Dalangin ko po ito, Lord God, in Jesus' name, Amen. And, ayun po, yun nga po, ito po yung voice ko when I'm not with my amo. So, yun. Pag wala pong amo, ito po yung boses ko. And, today is November 7. November 7 is really special day for me po kasi birthday po ngayon ng father ko, but my father already passed away last September po. Ayun, 1 month pa lang po akong walang tatay. So, really blessed po na isa po ako sa nabigyan ng chance to deliver the words po, at ngayon po talagang special day pa po ng father ko. Ano po, so it's his birthday po talaga. And ang ating pong food for the soul na ating pong pagsasaluhan ay matatagpuan po sa 1 Peter. So, 1 Peter chapter 4 verses 12 to 19. So, this is about the suffering for being a Christian. Ayun po. So, suffering po siya for being a Christian. So, let us read po. Punta po tayo sa book ng ng 1 Peter kay Pedro. 1 Pedro chapter 4. Suffering of being a Christian. Gamit ko po for reading is NIV po translation. Pero gagamit din po ako ng Tagalog version mamaya pagka nag-release po ng ibang words, and NLT din po. Gumagamit din po ako ng NLT. So 3 Bibles ang gamit ko for this food for our soul. Ayan. So, ito po yung sabi dito sa chapter 4 ng 1 Peter chapter 4 verse 12 to 19. Suffering of being a Christian. Dear friends, do not be surprised at the painful trials you are suffering, as though something strange happens to you. 13, but rejoice that you participate in the suffering of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. 14, if you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rest on you. 15, if you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal, or even as a meddler. 16, however, if you suffer as a Christian,
Do not be ashamed, but praise God that you bear that name. 17, for it is time for judgment to begin with the family of God. And if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? 18, and if it is hard for us, the righteous, to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? 19, so then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. So, amen. Hallelujah. Praise God. Ayun, suffering for being a Christian. Sigurado po ako na lahat po tayo makaka-relate dito. Lalong-lalo na po kung since a child, we are not a born-again Christian. Kung nagmula po tayo sa ibang denomination, katulad po ng aking pinagmulan po, hindi na po ako lalayo, galing po ako sa pagiging Roman Catholic, fully devoted Roman Catholic po talaga ako. So, bigyan ko po kayo ng glimpse about a short testimony po dito sa suffering for being a Christian. Nung hindi pa po ako born again Christian, I am really like Apostle Paul before, na ako po yung isa sa nagpi-persecute po ng mga Christians, born again Christians po around here in Hong Kong or sa Pilipinas po noon. Pagka nakikita ko po sila na nag-glorify kay God, nag-worship po, nagpi-praise po kay God, natatawa po ako sa kanila, tinatawanan ko po sa kanila sila, tapos ang sinasabi ko po lagi, mga baliw na yata tong mga to, ganun po yung mga impression ko po sa kanila na ano pa to, pwede naman silang pumasok sa nila, tahanan nila para manalangin or para mag-worship, ganun po. So parang ako yung isa po ako sa mga tao na nagpi-persecute, nag-uusig po, baga, nagja-judge po sa mga gawain na yun ng mga Kristiyano, ng Christian. So without knowing po na mangyayari din po sa akin yung mga bagay na yun. Tapos kadalasan po, tawag dito, kung ano po yung mga ginagawa nila, taliwas po ako dun. Lalo na yung pag nakikita ko sila nagpi-praises, tapos yung delivery, minsan may nag-invite sa akin na yung pag-i-deliver na ng words ng God, yung parang, alam mo yung sa sinasabi ko na, ano ba yan, ang boring naman ng buhay ng taong to, kasi puro na lang salita ng Panginoon ang nagmumula sa bibig nito. Ano ba yung ginagawa nito everyday, di ba? So sabi ko, parang yung buhay niya parang ganun na lang, yung parang alam mo yun, wala bang enjoyment sa life niya, hindi ba niya naranasan na lumabas or mamasyal, ganun, or to have happiness with the friends, kumbawa yung mag-inuman or everything outside, na maging masaya yung buhay niya. So ako po yung sample nito, at alam ko pong marami ang makaka-relate. And this is really not an accident that God really revealed this word, and God really give this chapter for us na mapagbulay-bulayan po natin. So talagang makaka-relate po ang lahat. So ang title po nito, ang title po nito na ibinaba po sa akin ni Lord is Overcoming the Suffering for Being a Christian. Yun. So, paano nga ba mo overcome ng isang katulad nating Kristiyano ang mga suffering? Kung katulad nga po nito, 'di ba? Yung katulad po na may nangungutya po sa atin bilang mga Kristiyano, knowing na nagmula po tayo doon. Ngayon, alam na natin yung pakiramdam noon ng mga pinipersecute, 'di ba po? Na ngayon tayo na po yung nasa katayuan ng mga Christians na nag-share na po ng word. Kasi katulad ko nga po, naranasan ko na mismong magulang ko, mother ko po, na nung umuwi ako minsan vacation, na-share ko sa mother ko na, Ma, sabi ko, I am already a born again Christian. Nung tinanong ako ni Mama, sabi niya, hindi ka ba mag-church? Kasi since child po talaga ako, servant of God po ako in a Roman Catholic, very devoted po. Nag-serve po ako, Bible reader po ako, commentator, choir din po ako. At the same time, ginagamit po ako sa pag-flash ng projector sa church. So napakalaki po ng church ng Christian, ng Catholic, di ba po? So gamit na gamit po ako. So ayun. So parang disappointment kay Mama na tawag dito, na nag-iba ako ng sabi niya noon is religion. Nung umuwi ako, sabi ko sa kanya, Ma, ang pagiging born again Christian po is not a religion. It is really kumbaga understanding, at saka
kumbaga, yun yung maling pagkakaunawa nila at pagkakaalam nila yung idea nila sa pagiging born again Christian. Actually, sabi ko kay mama, being a born again Christian is not changing a religion. It is really a decision that you want an intimate relationship with God. Gusto mo magkaroon ng talagang totoong relasyon sa Panginoon. Yun po yung pinakamahalaga. So, dun pa lang nalaman ni mama at naunawaan ni mama that we are not in the same track, in different track. We are still in the same track na pareho pa rin po kaming Christian, but we are just in different denomination. So yun po yung yun po yung pagkakasabi ko sa mother ko. So from that, naintindihan po ni mama, and hindi niya po ako hinadlangan. Although may kapatid po ako na nag-theology school, graduate po siya ng seminary, and 1 year na lang po actually, priest na po siya, pari na po siya. So really, it becomes like a heavy situation for me po na growing in the presence of the Lord, having a deep intimacy with God, na knowing na yung family ko po talaga is, alam ko na isa sila sa number 1 na, kumbaga, magpipersecute na huhusgahan po ako. So, yun. So, ito po yung naging suffering po being a Christian, na nag-start po talaga from the family. And then, sa iba naman po, sa mga friends ko, nagtataka sila, kung paano na po ako manalita. Ngayon, syempre makikita po yun sa atin, nagre-rain po talaga yung glory ni God sa atin sa Christian. And syempre, kung nakikilala nyo ako noon sa ngayon, parang nagtataka talaga po sila kung paano nangyari na naging ganito ko ngayon sa noon. So really, syempre, hindi po nawawala na kinukutya nila, uy, nagbago ka na, ganun sila. Dati ganito, every time na i-invite ka namin, ang bilis mo lang yayain. So kumbaga parang nakaka-smile na lang isipin ngayon that really you are not with that earthly thing na ginagawa mo naman. Tas ngayon nandito ka serving God. Talagang nakakapanibago sa kanila nga naman. So yun. So ibalik po tayo sa topic natin. Ang title po is Overcoming the Suffering of Being a Christian. So ayun, dito po sa chapter na to, meron pong 3 points na binigay po si Lord sa akin. So, sa points po ako niya pinag-focus. So, for us to know the background of Peter po, meron po akong meron po akong kaunting kumbaga history of the book. Ayan. Si Simon Peter po is a servant and apostle of Jesus Christ, and this book was composed of Peter po. Si Peter po mismo ang gumawa nito, nagsulat. He is an eyewitness of Jesus ministry. Second Peter, this book explains that God is patient and has not yet brought the second coming of Christ in order that more people will have the chance to reject evil and find salvation po. So ito po yung glimpse lang po ng history ng book of Peter. So very po ako sa mga books kasi para meron po tayong background. So ayun. And then balik po tayo sa chapter 4. Ang title po is Overcoming the Suffering of Being a Christian. And meron pong 3 points na binigay sa akin si Lord, which is, ang first point po is to rejoice. Sabi dito sa verse 13, di ba po? But rejoice that you participate in the suffering of Christ. Sabi dito. Kumbaga, ano man yung pinagdadaanan mo during or being a Christian, magalak ka kapatid, maging masaya ka kasi they can see the glory of God in you. Kahit na, kumbaga, anong ginagawa nilang pagpipersecute sa'yo, kapatid, ikasaya mo yan kasi ibig sabihin, nakikita ng tao na yan that really God is reign in your life, na nakikita talaga na namumuhay sa'yo ang Panginoon. So, isa yan sa tawag dito sa points na binigay sa akin ni Lord, how to overcome the suffering of being a Christian. So, na-realize ko, sabi ko, kailangan pala maging masaya ako na I was called by God to serve. Kasi hindi lahat, di ba nga, tinawag ng Panginoon para katulad natin na mag-serve sa Kanya. Yun. And then, sabi dito sa Romans, refer po tayo sa Romans 5, chapter 5, verse 3 to 5. Sabi niyo dito, we can rejoice too when we run into problems and trials. And IV version po ito, for we know that they help us develop endurance. O, tignan mo, di ba? Kahit na, kumbaga,
may mga trials na tayong pinagdadaanan due to the suffering, being a Christian, pinersecute ka na't lahat. Ito pa yung nagdi-develop ng endurance mo for your faith sa pananampalataya mo na mas umakyat pa. It develops, it strengthens your character. And syempre, character strengthens our confidence and hope of salvation. Diba? Ang sarap lang. Kasi, yun na nga, kahit na pinipersecute tayo ng ibang kapatid natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, magkaroon tayo ng saya, ng kagalakan sa puso natin. Ano man yung pinagdadaanan natin sa Christian. Diba? Na maging confident tayo. And this hope, sabi nga, will not lead us to disappointment. Diba? So, nakakatuwa lang isipin na being a Christian, kahit na pinagdadaanan tayo na pinipersecute tayo ng mga kapatid natin, there's still a hope, sabi dito sa Romans, na will not lead us to disappointment. For we know how dearly God loves us. Alam natin naman tayo ng Panginoon, di ba? Because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with love, with His love. Ayun. So, yun na nga, na yun ang kagandahan ng pagiging Christian, born again. Kasi, really, the glory of God shines on us, the Spirit of God is with us, na that the love is within us, na talaga naman nakikita sa atin na isa yan sa bunga ng Holy Spirit, ng Holy Spirit sa buhay natin, which is yung love. So, ayun. Isa po yan sa puntos. Sa Tagalog naman, kung gusto nyong makita po sa mga taga-Roma 5:35, sabi doon, hindi lamang iyan ay ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtatiyaga, di ba? At ang pagtatiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin ng Diyos. So that is from Romans. So ang first point natin is rejoice. Rejoice in the name of the Lord. And sa second point po na binigay ni Lord is ito po yung sabi dito yung word na be blessed, na makikita mo natin sa verse 14. Sabi dito sa verse 14, if you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. Oh, 'di ba? Grabe lang. For the Spirit of the glory of God rest on you. Oh, talaga naman. Napakasarap isipin that the glory of God rest within us. 'Di ba? So, pinersecute ka na, kailangan blessed ka pa. Kasi dapat maramdaman mo that you are really blessed. Kasi talagang yung glory of God, the Spirit of God is within us, resting within us, nasa sa atin, nakikita talaga ng tao. Alam niyo naman na yung buhay sa labas, without Christ in us, iba po talaga sa buhay nating mga Kristiyano. Kasi nga, di ba, pagka nasa mundo tayo, we are living earthly, alam po natin that si Satan walang pakialam sa mga tao sa labas. Kasi alam niya na sa kanya yun eh. So, si Satan, ang target talaga niya is tayo ng mga Christians. Satan is really pulling us. Yan yung gustong gawin ni Satan eh. Yung hatakin yung mga nakakapit kay Lord. Alam mo yun, nabibigyan ka talaga ng, kumbaga, nag-aalaw si Lord sometimes ng mga trials. Ito naman si Satan, pag nasa kalagitnaan ka ng trials, talagang hahatakin ka niya na maibaba ka niya. Kasi yun yung gustong-gusto niyang mangyari na talagang mai-drop ka niya sa pananampalataya. So, yun. Kailangan pala na we must be blessed. We are blessed by God. Kasi the Spirit and glory of God really reigns on us. Kasi nga, if we really a new creation of God, we are not the person who owned our body anymore, di ba? Itong katawan natin, kapag tinanggap na natin si Jesus Christ as our personal Lord and Savior, hindi na po tayo, reminder po ito na hindi na tayo ang may-ari ng katawan natin. We are already, our body is just a vessel of the Holy Spirit. So, kailangan din po natin maging good steward sa katawan natin. Kasi ito po yung tahanan ng Panginoon natin. So, ayun. We are really blessed that the glory of the Spirit of Christ really within us. So, sabi dito sa 1 Peter 3:8 and 9, sabi niya, finally, all of you should be one mind. Sympathize with each other, love each other as brothers and sisters, be tender-hearted, o diba? And keep a humble attitude. Ayun, so pakababa lang tayo. Humility na naman, diba? Pag pinag-uusapan talaga to, talaga naman ang sarap lang. And then sabi dito, don't repay evil for evil. O pagka ginawan ka ng masama ng
ng kapatid mo sa labas kung hindi pa sila nakakakilala. Huwag mo silang awayin. Huwag mo silang awayin. Just let's humble down ourselves before God, and kailangan natin silang unawain and think that we are still blessed, na may mga taong na nagaganyan sa paligid natin na inuusig nila tayo, and from that we will grow more, and sila yung magiging dahilan. Huwag mo mas mag-grow pa tayo sa Christian, that one day they will be part of our crown, na makasama natin sila sa pananampalataya. Don't retaliate with insults with people who insults you, o diba? Instead, pay them but with blessing, release blessing unto them. Kaysa, because we're already blessed, kasi nga, nasa sa atin yung Panginoon, nakikita nila eh. So, for them, to them naman, kahit na nga yun na iniinsulto na tayo nila for being a Christians, na ganito, yung mga born again, parang mga, sabi nila, mga siraulo yan, nagkakaway-kawayan dyan sa labas, okay lang yan kapatid, humbly down, diba? Release blessing unto them, pray for them instead of, kumbaga, doing evil unto them. Kasi, pagka hinayaan natin, nakainin tayo ng atake ni Satan, sayang yung pagiging Kristiyano natin, na hindi fruit of the Holy Spirit yung makita sa ating buhay, diba? So, ayun, yun ang kagandahan na being Christians, we are already blessed, then we share what blessings that we have, we share it to other. Kahit na, kumbaga, yun na nga, wala pa silang Christ sa heart nila. We have to love them, humbly down before God, napakita natin sa kanila that Christ really loved them too, na hindi lamang tayo yung mahal nila, na sila din. Kumbaga, kung gaano tayo kamahal ng Lord, ganun din sila minamahal ng Panginoon. So, ayun po. And sabi dito sa Tagalog po niya ng 1 Peter, sa mga nagtatagalog po, sa aking pagtatapos, magkaisa kayo na magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpayin ang sumusumpa sa inyo. Actually, nasa Psalms din to eh. Yeah, nasa Psalms 24 to, as I remember. Isa to sa memory chapter namin. Chapter ko pala, so sa Psalms 24, huwag ninyong sumpayin ng sumusumpa sa inyo, ayun. Tapos sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap sa pagpapalang ng Diyos. So really, we're a blessing, we receive blessing, so we must be a blessing to other din po. Ayan, so yung third point po na pinakita ni Lord is, do not be ashamed, sabi dito. Really, do not be ashamed, but praise God. Sabi dito sa verse 16, however, if you suffer as a Christian, kahit po nagsasuffer ka for being a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Yun. So, ipagbunyi mo. Huwag mong ikahiya na isa kang Kristiyano. Even you are suffering for being a Christian. Marami kang pinagdadaanan, marami nagpipersecute sa'yo. Okay lang yun, kapatid. Huwag mong ikahiya ang Panginoon. Kasi nga, sabi nga niya, diba? Ang sino mang hindi nagkakahiya sa Panginoon, itinataas siya ng ni Lord. Yan. And sabi dito sa Matthew, let's refer to Matthew 10:32-33. Everyone who acknowledge me publicly here on earth, I will also acknowledge before my Father in heaven. Diba? Huwag nating ikahiya kahit na pinipersecute na tayo. Let's go, keep moving mga kapatid, na mag-explore pa tayo, na ma-share yung mga salita niya, na may bahagi sa mga kapatid niya dito sa earth, na mas marami pa tayong may share, may pamahagi ng mga salita. But everyone who denies me here on earth, sabi dito, I will also deny before my Father in heaven. So yun, meron siyang kumbaga may curse, parang may kapalit. So, syempre, mas pipiliin natin na to acknowledge, diba? Our Jesus Christ, diba? Before for us to also will be acknowledged in heaven. Pero it is not lang yung para ma-acknowledge tayo in heaven, diba? Yun din is for us na talagang mapakita natin that we really created by God in a way na mahal tayo ng Panginoon, na kailangan na makita din nila kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay. So, sa Tagalog naman po nito, sabi dito sa Matthew 10:30-33, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikihiya ako sa harap ng mga tao ay papahiya rin ako sa harap ng aking Ama na nasa langit. So, napaka-easy lang po ng word ni Lord na binigay, diba po? So,
it is all also a matter of choices for us if we will obey or not. Talaga. Ang word of God kasi is matter of obedience unto the Lord. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, kapatid, mag-o-obey ka sa mga salita niya. Mag-o-obey tayo. So, even though sometimes we're really living in flesh, nagkakamali pa tayo sa salita at sa gawa, talagang, pero nandyan, napakalaki ng grace ni Lord for us na patawarin. So, ang kilang natin is to obey. Pag nakagawa talaga tayo ng kasalanan, we know how to repent to God. Di ba po? So, yun. Pero, wag naman natin na after we repent, we will do again, di ba? Ng mga kasalanan natin. If you really obey God at mahal mo talagang Panginoon, and you will obey all of His words talaga. So, realization po tayo dito sa verse 17 and 18. Sabi po dito, for it is time for judgment to begin with the family of God. And if it is begin with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? Sabi dito sa verse 17 to 18. And if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? O diba? Kung hindi tayo obedient sa Kanya, paano pa kaya yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon? So really, we're blessed, sabi nga by God. And sabi dito sa notes ko, to those who obey and righteous, to the good news of God, will inherit eternal life. So napakadali lang nung ni Lord, nung word niya. Sabi niya, kung mag-obey kayo, you will inherit really my kingdom of God, and you will have eternal life. Tapos sa application po natin, sabi dito sa verse 19, naka-refer ako sa verse 19. Ayun. Sabi sa verse 19, so then, those who suffer according, last verse po to, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Diba? Gawa lang tayo pa rin ng mabuti. Commit natin lahat kay God and be faithful to our Creator. Alam naman po natin, sabi sa Hebrews 12:2, as I remember, pa-check po ako. Really, God is the author and the perfect of our life. So, if we really obey and be faithful unto Him, talagang God really bless and talagang open His gate unto us as He's a follower and a doer of the word. Talagang si Lord nandyan, hindi niya tayo pababayaan. He's really faithful. Yan yung karakter ng Diyos. He's a faithful God. He's a faithful Creator. And we continue to do good. And dito naman sa keeper ko, sabi nga dito, humbly down. Sabi ko dito, sa keeper ko is humbly down, continue to do good. Ang Diyos ay tapat kailanman. To someone naman who persecute you as a Christians, release blessings unto them, continue to show them the 9 fruits of the Holy Spirit which is implanted within us. So, ano yung 9 fruits? Refer tayo sa Galatians 5, chapter 5, 22 to 23. Sabi doon, that the Holy Spirit produces love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And sabi nga doon mga kapatid, there is no other law such against these things. So, napakaganda ng word na yan, na yan yung kahit na ano man ang pagdaanan nating pag-uusig sa labas, may the fruit of the Holy Spirit reign in us talaga, na talagang yan yung umusbong sa buhay natin, na for us to reminded every day na, ay okay lang yan, mahal ako ng Panginoon, at itong tao na to na nagpe-persecute sa akin, mahal din to ng Panginoon. Kailangan lang for us to show Him how God planted us the love, which is agape love. Yun po yung agape love is the unconditional love, na kahit na ano pa mang sama or ano pa man yung paghuhusga niya sa atin, we will still show to that person, to that people around us, that agape love, that heavenly God the Father give us unto us, na He really inoffer niya Jesus Christ, our personal Lord and Savior, na inoffer niya na only Son niya just for us to redeem from our sin, diba? Na ayun nga po, na ang daming pinagdaanan, na naghirap siya, just mapakita lang sa atin yung talagang love niya. Unconditional love yun talaga, kasi wala naman talagang hiningi na kapalit sa atin ng Panginoon. So talagang nakaka-bless na
nakaka-bless na mag-show ng love po sa mga kapatid natin. Ako nga po, yun nga po, katulad po ng sa family ko, na kahit po na kumbaga, yun na nga po yung nadanas ko sa family ko, na nagtatanong sila mama na I was baptized nga daw po in Catholic, bakit daw po bigla akong born again yun. Sabi ko, really it is a call of God, from God. Hindi yan kumbaga pinilit ako. It's really a conviction that comes from God na ikaw anak, para ka dito, hindi talaga yan yung buhay mo, ito talaga yung way mo, ito yung pagdadalan ko sa'yo. So yan, minsan napaliwanag ko yan sa mother ko na for now, sabi ko, hindi kasi pwede nating biglain yung mga nakapaligid sa atin. Ang pinaka-step natin is for them to plant seed, one by one, little by little, yung mga buto. Ano yung mga buto na tinatawag? Ito po yung mga word of God. Kaya, napakahalaga po na mag-spend time tayo kay God, na mag-read po talaga ng Bible. Kung kayang-kaya natin is to memorize verses po talaga, para mapunta man tayo in outer part, in outside world, alam natin kung ano yung i-release natin sa kanila in case na magsalita sa atin ng kumbaga hindi maganda. Kalmahin mo sila from the word of God, na alam mo ba kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon, ganito, tapos kukunin mo yung sasabihin mo, hindi sa sarili mong pangunawa, kundi the wisdom that comes from God. Yun yung pinakamagandang kumbaga panangga natin sa mga kapatid natin sa labas. So ayun, so sabi nga sa Ephesians 6:20, you are ambassador of God. So you must preach the word of God. Kahit na anong chains pa yung pagdaanan natin. Sabi dun sa Ephesians 20, this is the whole armor of God, that I am in chains now, still preaching the message as God's ambassador. Sabi dun that kailangan mong maging matatag, kapatid, kasi marami talagang nagpipersecute. Yung suffering na ng being Christian is talagang mabigat yan. Marami kang kumbaga pagdadaanan na hindi nila maunawaan, ba't ngayon ganyan ka, bakit naging ganyan ka, ba't ito ka noon. They will really pagkukumparahin nila yung pagkakaiba mo sa ngayon at sa noon. Pagdadaanan talaga yun ng mga Kristiyano. So ayun, sabi nga sa John 15:16, sa mga reminded po ng verse na to, sabi ni Lord doon, you didn't choose me, sabi niya, I chose you, I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you asked for using my name. Sabi niya ganoon. So hindi talaga tayo yung pumili kay God. God chooses us. God chooses us na itayo, kumbaga, na for us to show really the goodness of God in our life, for us to proclaim His word. Hindi tayo yung pumili, hindi natin kagustuhan to na piliin si Lord. Really, God choose us na mailagay tayo sa situation na to. So pakita natin, kapatid, na we're an ambassador of God, hindi man madali. And let the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit, na kahit na pinipersecute na tayo, inuusig na tayo ng tao, let's become a blessing unto them. Release blessing unto them. And of all, syempre po, ang kailangan po ng mga kapatid natin na hindi tayo maunawahan is to pray for them. Yun po yung pinakamahalaga. So nawa po ang mga butong ito na itinanim po ng Panginoon sa araw na ito, sa gabing ito, sa tanghaling ito, anong oras po dyan sa inyo, sa ngayon, madiligan po ng panalangin po araw-araw, at mag-rain sa ating mga puso ang fruit of the Holy Spirit. So yan lamang po. Once again po, ako po si Sister Joyce, known as Queen Esther po sa Zoom. Ayan. Bible name ko po kasi yan. It was a given name of my one of my spiritual mentor po in Christian life. Yun. Kaya po nakalagay pong Queen Esther dyan. Queen Esther talaga dyan sa Zoom po. And ayun. So thank you very much po, and pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. And bago tayo mag-closing, ayan, dito po sa Word of God, I just want to thank God po talaga sa ginamit ng Lord, sa kaparaanan niya, sa pagbibigay po nitong chance na to na makapag-deliver po ako ng word ni God. So thank you very much po, and once again, just want to offer a prayer po bago po matapos. Prepared na po ako going to church. Ayan. And ayun, let's pray. Abba Father in heaven, Lord, we glorify your name. We thank you, Father God,
for the day, Lord God, na iyo pong itinalaga sa aming Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga words na ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay, i-deliver, Lord. Panginoon, salamat po sa pagpa-plant, Lord God, ng panibagong buto sa aming puso, Lord God. Lord, naway diligan ito ng panalangin pong ito na amin po nga binibigay sa iyo, Lord God. Lord, that may the Holy Spirit, Lord God, the nine fruit of the Holy Ghost, so Father God, rain upon us, so Father God. That the fruit of the Holy Spirit as always, Lord God, na makita po ito ng Panginoon ng mga kapatid namin sa labas, Lord God, na ito po yung mag-rain, Panginoon, hindi po ang aming sarili, Lord God, na kaparaanan. Naway kalooban mo po, Lord God, at kaparaanan mo, Lord God, ang mangibabaw po sa aming buhay, Lord. I speak a blessing upon blessing to all the people, Lord God, who listen, Lord God, na nakikinig po, Lord God, sa banal pong salitang ito, na sila po yung maging channel of blessing sa kanilang pamilya, Lord God. Taluyang Panginoon ng pagpapala, Lord God, na marinig narinig itong salita, Lord God, at ito po sa buhay, maipamahagi, Lord God, ng bawat mong kapatid namin. Dalangin ko po rin ng kalakasan, Lord God, ng bawat isa sa amin, protection po sa mga may trabaho po pong gagawin, Lord God, huwag mo po silang pababayaan. Excellency to be upon them, O Lord, na yung glory mo at yung shine mo po ang makikita sa kanila, Lord God. And I'm entrusting everything to you, Lord God, and the abundant blessing to be upon them, Lord God, at protection mo sa anumang sakit ang bawat isa, Lord God, yun po yung kanilang pamilya at sampu po ng kanilang angkan. I'm committing everything to you, Lord God, lifting up unto you, Lord God, as we glorify your name, we magnify your name, Lord God. We honor you, O God, and you are the God of God, the highest King, O God, and faithful God, O God, a promise keeper. We magnify you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen po. Hallelujah. So, thank you very much po. Mapagpalang araw po sa lahat. Gabi at hapon na po sa inyo lahat. Happy blessed day po. It's Sister Joyce once again. And bye-bye. I love you with the love of the Lord. I agape you all. Bye-bye.